Lalapit sana si Javier upang tumulong, ngunit pinandilatan siya ng mata ni Marco. Kuya Javier, ako na ang bahala para mas maging madali. At ikaw namang Virgilio ka. Wala sigurong silbi ang buhay mo, kaya sumama ka kay Eleazar. Patapon ang buhay mo, tama? Wika ni Marco. Sino ka? Bitawan mo ako! Tugon ni Virgilio. Aba't hindi mo pa ako kilala? Sino ba ang tinutugis nyo? Sino ba ang pinunta nyo dito sa lugar? Wika ni Marco. Ikaw ba si Marco? Talaga namang... talaga palang malakas ka. Pero hindi mo ako kayang patayin. Yan ang lagi mong tatandaan. Wika ni Virgilio at kinalmot niya ang mukha ni Marco. Ngunit sinangga ito ni Marco gamit ng kanyang siko. Inuntog niya ang ulo ni Virgilio sa puno ng nyog at sinikmuraan. Dumaing ng napakalakas si Virgilio at nalukot ang katawan habang gumugulong sa lupa. Hinablot ni Marco ang kanyang kamay, tinapakan ang leeg at binali. Kaagad namang nangisay at tumirik ang mata ni Virgilio matapos nun. Si Javier naman habang pinagmamasdan si Marco, kita sa kanyang mukha ang matinding takot. Pagbitaw ni Marco kay Virgilio, mabilis siyang tumakbo patungo sa lugar ni Roman. Sumunod naman kaagad si Javier. Nakita ni Javier na suot-suot ni Marco ang kwintas na terspiko ng Roma at krus na may nakaukit na ahas. Kaya naman pala, pinagsabay-sabay niyang gamitin ang lahat ng kwintas niya. Kaya pala sinusubukan balansehin ng katawan niya ang lahat ng gamit. Delikado to. Wika ni Javier sa kanyang sarili. Si Roman ng sandaling ito ay nakahiga sa lupa at sinisipa ng malaking tao. Nabigla naman si Roman nang tadyakan ni Marco ang malaking tao. Kita ang pagyanig ng katawan nito habang nawawalan ng balanse at natumba. Nagkatinginan si Roman at Javier. Kitang-kita sa mukha ni Roman ang labis na pagtataka. Inalalayan siya ni Javier na makatayo at pinasandal sa malaking bato. Anong nangyari sa kanya, Javier? Anong nangyari kay Marco? Bakit parang kakaiba ang presensya niya? Sobrang lakas. Wika ni Roman. Sinuot niya ang lahat ng gamit niya. Tignan mo yung mukha ni Marco. Parang isang demonyo. Tugon ni Javier. Oo nga. Tama ka nga, Javier. Ito pala si Marco kapag nagalit. Mabuti na lang hindi nangyari sa kanya yan noong naglalaban kami. Siguradong papatayin niya ako pag nagkataon. Wika ni Roman habang pinapanood nilang gulpihin ni Marco yung malaking tao. Sa tuwing tumatayo ito ay bumabalik lang din sa pagbagsak sa lupa. Hindi pangkaraniwan ang kinikilos ni Marco. Maliban sa sobrang bilis, tila hindi din makitaan ng pagkaawa ang kanyang muka. Nakasimangot lang ito at gigil na gigil. Hanggang sa inangat na ng malaking tao ang kanyang kamay, nagpapaiwatig na sumusuko na siya. Teka, bakit ka susuko? Ha? Paano kung hindi kita pinigilan? Anong gagawin mo sa amin? Siguradong papatayin mo din kami. Sabihin mo ang pangalan mo. Magsalita ka. Wika ni Marco. Doro ang pangalan ko mula sa lugar ng Reyte. Pakiusap, huwag mo akong patayin. May pamilya ako. May 2 akong anak. Wika ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Marco dahil ito pala si Doro, ang taong nag-utos na patayin sila. Hayop ka. Ikaw pala si Doro. Ikaw yung nag-utos na patayin kami. Ikaw ba ang pinuno? Magsalita ka. Wika ni Marco.
Hindi ako yung pinuno. Nagpapanggap lang ako. Si Tandang Eugenio ang may plano nito. Si Matandang Eugenio. Si Tandang Eugenio yung nagtuto sa amin. Kaya maawa ka pakiusap. Wika ni Doro. Tumango naman si Marco at pinatayo siya. Nanginginig pa ang katawan ni Doro habang tumatayo. Umalis ka na dito sa lugar hanggat kaya ko pang magtimpi. Tandaan mo, alam ko na ang pangalan mo at kilala kita. Kung magtatangka kang bumalik, siguradong alam mo na kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Wika ni Marco at kaagad nang tumakbo si Doro papalayo doon sa lugar. Sumasaglit pa ito ng tingin habang papalayo. Dito na lumapit si Javier at Roman. Oy Marco, bakit pinakawalan mo pa? Dapat pinatay mo na lang. Wika ni Javier. Tinitigan naman ni Marco si Javier sa mata at nagsalita. Mahirap mawalan ng magulang, Kuya Javier. May dalawa siyang anak. Si Tandang Eugenio nandito sa lugar. Kuya Javier, si Buboy pinagtutulungan ng mga tao. Puntahan niyo siya at ako nang bahala sa matanda. Wika ni Marco. Hindi naman na nagsalita pa si Roman at Javier. Tumango lang ito at kaagad nang umalis. Si Marco naman ay dumiretso patungo doon sa tahanan kung saan sila may nararamdaman na kakaibang presensya. Pagkarating niya doon sa bahay, sobrang tahimik ng buong paligid. May liwanag sa loob na tila galing sa isang lampara. Akmang bubuksan na sana ni Marco ang pintuan nang biglang sumikip ang dibdib ni Marco. Napaatras ang binata at nakita niyang kusang bumubukas ang pintuan. Nanlaki ang mga mata ni Marco dahil may napansin siyang babae doon sa loob. Matanda ito at kuba na. Nakaupo ito sa lamesa habang nakatalikod at may kung anong binubulong habang kaharap ang maliit na lampara. Sobrang bigat ng katawan ni Marco. Para siyang nagbuhat ng 5 sako ng semento. Napaluhod na lang si Marco hanggang sa dumapa na lang sa lupa. Yung babae ay marahang humarap sa kanya. Kasabay nito ang pagtabo ng belong kulay itim sa kanyang ulo. Niyugyog ni Marco ang kanyang ulo dahil lumalabo na din ang kanyang paningin. Sobrang init ng mutya ng bubuyog sa kanyang bisig. Yung bulalakaw naman ay nagwawala sa kanyang bulsa. Marahang naglakad ang babae palabas ng tahanan. Hindi maaninag ni Marco ang mukha nito, dulot ng lamparang hawak-hawak ng babae. Hanggang sa nakarinig siya na may tumatawa sa kanyang likuran. Nanlaki ang mga mata ni Marco dahil pamilyar sa kanya ang boses. Walang iba kung hindi si Tandang Eugenio. Ikaw talaga, Marco. Hindi nag-iisip bago pumasok sa isang lugar. Hindi ka na natuto. Nga pala, kilala mo ba yung nasa harapan mo? Si Benyang. Hindi siya patay, Marco. At hindi din iisa si Benyang at Eliasar. Wika ni Tandang Eugenio at halos sumabog ang ulo ni Marco sa sinabi ng matanda. Ay, bakit mo naman ako pinakilala sa kanya? Ay, hindi bale. Kamusta ka na, Marco? Kamusta ka, iho? Mukhang mahaba at mahirap ang pinagdadaanan mo, ha? Parang maniwalagan ka. Totoong pinatay ako ni Eliasar matagal na panahon na. Ngunit binuhay ako. Natutuwa ako dahil akala ko na hindi ako mahal ng asawa ko. Sa katunayan, nabiyayaan pa ako ng katangian. Ngayon, iho, anong gusto mong sabihin bago ka mamatay? Wika ni Aling Benyang. Hindi kaagad nakapagsalita si Marco. Nabalot ng gulo ang kanyang isipan at mas lalong humihina ang kanyang gamit kapag hindi siya nakakapag-isip ng maayos. Teka, bakit buhay ka? Anong nangyayari?
Hindi ka pwedeng mabuhay. Isang ilusyon lang ang nakikita ko. Wika ni Marco, ngunit biglang kumirot ang kanyang dibdib. Hindi din natin alam kung totoo ang sinasabi mo, Marco. Ay, gusto mo bang hawakan pa kita para lang malaman mo na buhay talaga ako? Wika ni Benyang. Hanggang sa napalingon siya sa isang banda. Kasunod naman ito ay narinig ni Marco ang boses ni Rosette. Nakita niyang malapit sa bahay si Rosette. Nakasunod sa kanya si Ariso. Rosette, huwag kayong lumapit dito. Tumakbo kayo papalayo. Wika ni Marco. Nakakatuwa naman ang pag-ibig. Hindi aalis yan. Bahal ka ng tao eh. Halika, iha! Narito si Marco. Lapitan mo siya! Wika ni Tandang Eugenio. Huminto ang dalaga, ilang distansya ang layo sa kanila. Pilit inaangat ni Marco ang kanyang katawan. Ngunit sobrang bigat talaga. At maliban pa dyan, hingal na ang binata. Nakita ni Marco na lumalapit si Tandang Eugenio kay Rosette. At pagdating ni Ariso ay bigla ding itong natumba. Kita ang paghawak sa kanyang dibdib na animoy may kung anong umaatake sa kanya. Nako, pati ba naman tong isang kasama mo magpapakamatay din? Mabuti ka pa, Marco. Medyo kinakaya ng katawan mong tumagal sa ginawa naming mga sumpa. Hindi biro ang lakas mo. Halika, huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Wika ni Tandang Eugenio habang papalapit kay Rosette. Teka, anong ginagawa mo kay Marco? Ayos ka lang ba, Marco? Bakit ganyan yung boses mo? Huwag kang lumapit sa akin, tanda. Demonyo ka! Wika ni Rosette. Nagpatuloy sa paglapit si Tandang Eugenio hanggang sa mahawakan ng kamay niya ng matanda. Malakas na hinablot ni Tandang Eugenio si Rosette at hinila patungo kay Marco. Bitawan mo ako! Marco! Marco, tulungan mo ako! Wika ni Rosette. Sinabi ko namang hindi kita sasaktan, kaso ang tigas ng ulo mo. Ayan, maupo ka dyan. Tignan mo si Marco kung paano mamamatay sa harapan mo. Wika ni Tandang Eugenio. Dapat hindi ka na lumapit sa akin, Rosette. Tandang Eugenio, pakawalan mo siya. Huwag mo siyang idamay. Kapag may nangyari sa kanya, sisiguraduhin kong mamamatay ka. Wika ni Marco. Ano bang sinasabi mo, Marco? Sa kalagayan mo ngayon, hindi ka na makakatakas. Ang lakas mo magpanta, mamamatay ka naman na. Wika ni Tandang Eugenio. Galit na galit ang mukha ni Marco. Nag-usal si Marco ng mga kataga na natutunan niya kay Lolo Carpio. Kasabay nito, marahang dinukot ni Mario ang ribultong mukha ng kambing sa kanyang bag. Paulit-ulit siyang nag-usal at humiling sa demonyo. Kita sa reaksyon ni Tandang Eugenio ang labis na pagkagulat. Napakunot ang kanyang mukha at nilapitan niya si Marco. Talagang sinusubok mo kung matanda ka. Tignan natin ang lakas mo ngayon. Wika ni Marco sabay tayo. Kita ang panlalaki sa mata ni Tandang Eugenio. Mas naging nakakatakot pa ang itsura ni Marco. Si Rosette naman ay walang tigil sa pag-iyak. Gulat na gulat siya sa pagbabago ng binata. Tinuro ni Marco ang mukha ni Tandang Eugenio. Napaatras si Tandang Eugenio nang dahil sa tinding takot. Tinungo niya si Benyang at sinakal. Subalit, biglang nagbago ang itsura nito at naging putik. Sabi ko na nga ba, ilusyon lang ang lahat ng nakita ko. Ikaw matanda ka, hindi ka na makakatakas. Subukan mo kung ano pang kaya mong gawin.
Pero hindi mo na magagamit sa akin yan. Babasagin ko lang ang lahat ng gamit mo. Dagdag problema ka sa amin, kaya dapat kang mamatay. Umalis ka na dito, Rosetta. Puntahan mo si Ariso. Wika ni Marco at hindi na nagsalita pa si Rosetta. Kaagad siyang tumakbo patungo kay Ariso. Habang si Tandang Eugenio naman ay natataranta. Huwag mo sabihin sa akin, sinanla mo yung kaluluwa mo sa demonyo. Pambihira. Pambihira ka! Wika ni Tandang Eugenio. Anong sinanla ang kaluluwa? Ang kaluluwa mo ang ipinagkatiwala ko sa kanila. Bakit parang nagtataka ka? Sa tingin mo ba hangal ako? Oo, napapabilang ako sa mga mangkukulam. Pero hindi ko ibibigay ang kaluluwa ko sa demonyo. Ang sinabi lang sa akin nila, madaliin ko daw ang pagpatay sa'yo. Marami ka nang kinuwang buhay sa mga kasama ko. Ang buong akala ko napakabuti mong tao, ngunit meron ka palang maitim na balak. Dahil ba sa mga gamit ko, gusto mong makuha ang lahat? Ipapabaon ko sa iyo ang lahat ng to, ngunit sa impyerno. Wika ni Marco. Animoy naging bata si Tandang Eugenio habang umiiyak. Umaatras siya kasabay ng pagtingin sa buong kapaligiran. Akmang tatakbo na sana si Tandang Eugenio, ngunit hinawakan siya ni Marco sa kanyang balikat. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ka na makakatakas. Ngayon sasabihin ko sa'yo yung narinig ko kanina. Bago ka mamatay, Tandang Eugenio, ano ang huli mong habilin? Wika ni Marco. Wag Marco. Ang totoo, si Elias sarang nag-utos sa akin. Hindi naman kami magkasundo eh. Pero idadamay niya daw kasi ang pamilya ko. Wika ni Tandang Eugenio. Huwag mo sabihin kalimutan ko na lang ang mga taong naging malapit sa akin. Mga taong namatay dahil sa'yo. Magdusa ka sa impyerno. Tanda! Wika ni Marco sabay usal sa kanyang daliri. Ginilitan niya ng liig ang matanda. Tumirik ang mga mata ni Tandang Eugenio at bumagsak sa lupa. Kaagad na pinuntahan ni Marco si Ariso. Nakita niyang umiiyak si Rosetta habang katabi ito. Naghihingalo si Ariso. Tumutulo ang luha sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Marco. Sandali lang, Rosetta. Tumabi ka muna. Kuya Ariso, tiisin mo ang sakit. Wika ni Marco at hinampas niya ng kamay ang dibdib ni Ariso. Napasigaw si Ariso kasabay ng pagbangon. Paulit-ulit siyang umubo habang sumusuka. Maraming salamat at naabutan mo pa ako, Marco. Hindi na ako makahinga kanina at sobrang sikip ng dibdib ko. Akala ko mamamatay na ako. Maraming salamat, Marco. Bumalik na ang dati mong lakas. Hindi ako makapaniwala sa taglay mong katangian. Wika ni Ariso. Hindi ko din alam kung bakit ako nagkaganito, Kuya Ariso. Hindi ko alam kung saan nagmula ang lahat. Bigla akong tumapang. Sige na, kailangan kong balikan sila, Kuya Javier. Rosetta, alalayan mo si Kuya Ariso. Mungkahi ni Marco, ngunit sinabi ni Ariso na kaya niya na ang kanyang katawan. Tumango naman si Marco at kaagad na banalikan sila Javier. Nakikita ni Marco sa bandang unahan yung mga tao. Kalmado ang mga ito na nakatambay sa isang bahay. Habang si Javier naman ay katabi ni Buboy, nakita ni Marco na wala namang sugat si Buboy. Ngunit napakarami niyang pasa sa katawan at bugbog sarado ang kanyang muka. Kumusta, Kuya Boy? Parang balisa yung mukha mo ah. Wika ni Marco.
Bumalik na ang kanyang itsura, maging ang kanyang boses. Ayan, hindi na siya makagalaw. Napuno ng bugbog yung buong katawan niya mula sa taong bayan. Pagdating namin, nakadapa pa yan sa lupa, nanginginig. Yung mga tao naman nagatrasan nung makita nila si Roman. Natakot sa mapulang mata eh. Tugon ni Javier. Pinag-isipan ko kasi kung lalabanan ko sila eh. Baka makapatay lang ako ng inosenteng tao kaya tiniis ko na lang yung ginagawa nila. Ayun, tinigilan naman ako kahit papano. Naghahabulan pa nga kami nung dumating si Javier tapos bigla na lang naging kalmado yung mga tao. Nagtataka nga ako eh. Wika ni Buboy at napangiti naman si Javier dahil tuwang-tuwa siya sa bugbog saradong mukha ni Buboy. Hoy bayaw, anong nakakatawa? Grabe ka naman, nabugbog na nga yung tao, pinagtatawanan mo pa. Kaysa naman mapatay ko yung mga tao dito. Wika ni Buboy. Wala namang nakakatawa, bayaw. Kasi yung mukha mo mukhang nilamutak na ube. Kaya mo palang magtimpi kahit papano. Mabuti yan para sa'yo, bayaw. Wika ni Javier at si Roman naman ay tumalikod dahil natatawa din. Nga pala, napatay ko na si Tandang Eugenio. Ito yung dahilan kung bakit saradong isip ng mga tao dito. Minanipula ang kanilang isipan ni Tandang Eugenio. At sumaktong namatay ang matanda, bumalik din sa ulirat ang kanilang pag-iisip. Sandali lang, pupuntahan ko lang yung magkakapatid kung ano nang nangyari sa kanila. Wika ni Marco at kaagad na pinuntahan ang magkakapatid doon sa sakahan. Nakita niyang nasaan yung tao ang mga ito, habang si Andres naman ay nakahiga pa rin sa lupa. Ayos ka lang ba, Solomon? Napakadali namang naghilom ng sugat mo. Ikaw, Andres, naimasmasan ka na ba? Tanong ni Marco at hindi naman nagsalita si Andres. Nakatabon lang ang kanyang kamay sa muka na animoy nahihiya. Sinabi ko naman sa'yo, Kuya Andres. Mabuting tao sila, Marco. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Mabuti na lang at hindi ka pinatay. Dahil kung kami lang ang tatanungin, buo na ang isip namin na tapusin ang buhay mo. Muli, Marco, pasensya ka na sa nangyari. Siguradong mapapaisip din siya sa kanyang ginawa. Wika ni Solomon. At dito na tinawag ni Marco si Javier. Magpapatulong siyang hilutin ang pilay ni Andres. Kaagad namang lumapit sa kanila si Javier. Sinabing tama lang daw ang nangyari sa kapatid ni Solomon at Pedro. Huwag na nating hilutin yan, Marco. Hayaan mo na yan. Nang matuto sa ginawa niya para magtanda. Wika ni Javier. Kuya Javier, nilumpo ko lang siya pero ang sama po kasing tignan eh. Magiging maayos din siya, kuya, kagaya ni Solomon at Pedro. Nga pala, yung isa niyong kapatid, pareho ba sila ng ugali ni Andres? Tanong ni Marco. Tumango naman si Solomon at sinabing mabuting tao si Mateo. Hindi ito katulad ni Andres. Ay sige, doon na natin sa bahay ayusin yung pilay nito. Andres ang pangalan mo, di ba? Maswerte ka. May mabuti pa sa puso ko kaya pagbibigyan kitang hilutin. Dahil kung wala, hayaan kong bali lang yung katawan mo eh. Sige na, Pedro. Alalayan nyo na yung kapatid nyo, mukhang umiiyak pa oh. Ay nako. Marco, doon muna tayo sa bahay mo natili. Doon kung saan mo napatay si Tandang Eugenio. Mungkahi ni Javier. Hindi naman na nagsalita pa si Marco. Tumangulang ito at nagmadaling maglakad. Pagkarating nila ay nagulat si Marco dahil yung katawan ni Tandang Eugenio ay naglaho. Ang natira na lang doon sa lugar ay ang kanyang polo, pantalon at bakas ng abo. Naisip ni Marco na kaagad kinuha ng demonyo ang kaluluwa ni Tandang Eugenio nang namatay siya. Pumasok si Marco sa loob ng tahanan. Nakita niya ang mga nakatirik na kandilang kulay itim sa bawat sulok. At meron din siyang maliit na libro na nakita. Kinuha ito ni Marco dahil alam niyang gamit ito ni Tandang Eugenio. Pagkarating naman nila Javier, kaagad nilang nilapag sa lamesa si Andres.
At dito na inayos ni Javier ang bali niya sa kamay at paa. Kitang-kita ang pagsimangot sa mukha ni Andres. Lumalagutok ang kanyang buto at halos maiyak siya sa sakit. Hanggang sa naayos na ito ni Javier at tinalian ito ng hibla ng kawayan at tela. Ayan, siguro kaya na niyang pagalingin yung katawan mo. Aswang ka, hindi ba? Wika ni Javier at dito na nagsalita si Andres. Patawarin niyo ko mga kapatid. Javier, Marco, pasensya na. Nadala ko sa bugso ng galit. Marahil kanina na ilabas ko ang saloobin ko kaya nagkaganon. Solomon, patawarin mo ko bunso. Malumanay na wika ni Andres habang umiiyak. Hindi naman sila kumibo. Tumangulang si Solomon at tumingin ito kay Pedro. Tumangulang din si Pedro at ngumiti. Kasabay ng sandaling ito ay dumating sa bahay sila Roman. Inaalalayan niya si Buboy. Si Rosette naman ay nasa gilid lang. Nakatingin sa isang banda at halatang nag-iisip ng malalim. Ayan boy, nandito na tayo sa bahay. Sandali lang Marco, makikidaan lang. Ang bigat mo, Buboy. Sige nga, maupo ka nga muna dyan. Wika ni Roman habang pinapasandal si Buboy sa gilid ng pintuan. Habang si Javier naman, sinadya niyang sagiin ang siko ng kanyang bayaw. Aray! Aray ko naman ang sakit. Tumingin ka naman sa dinadaanan mo, bayaw. Kita mong may tao dito eh. Aray, pinapalala mo yung sakit ko eh. Wika ni Buboy at napatawa naman si Marco. Nabanata na naman si Buboy ni Javier. Nawala ang bigat sa kanilang itsura dahil aliw na aliw sila sa itsura ni Buboy. Pasensya ka na boy. Siguro madilim kaya hindi ko nakita no. Alam ko naman gagaling ka kaagad. Pero Roman, kumusta yung mga tao? Anong naging reaksyon nila? Wika ni Javier. Nung lumapit ako sa kanila para mangamusta, natakot sila sa akin eh. Mabuti na lang dumating yung binata. Yung nahuli natin doon sa may damuhan. Pinaliwanag niya yung sitwasyon. Nagalit pa nga ako kasi siya pa yung nag-abiso sa mga kasamahan niya. Pero naintindihan naman kagad ng karamihan. Nangingi sila ng pasensya sa ginawa nila. Lilikas daw sila sa lugar. Sinabihan kong wag na lang kasi ligtas na sila. Paano ba naman? Napatay na ni Marco si Virgilio, hindi ba? Wika ni Roman. Nagkatingin na naman si Marco at Javier. Kasabay nito ang pagsasalita ni Ariso. Mga kaibigan, kailangan natin silang ilibing o sunugin. Maikling wika nito. Mas maiging sunugin natin dahil baka makahawa pa yung pagiging aswang nila. Ikaw nang bahala, Roman. Aray ko, grabe, sobrang napagod yung katawan ko. Mukhang kailangan muna nating magpahinga. Hoo! Lumabas na naman yung katangian na natutulog mula kay Marco, mga kaninuno. Napansin ko lang kung pinapakinggan ng maigi ang bawat episode. Kasi marami nagsasabi na napakahina daw ng bida ni Marco. Kung pag-aaralan yung maigi ang istorya, utak ang kinakalaban dito, hindi lang basta lakas ng pisikal. Kaya mapapansin nyo ang ginagamit ni orasyon ni Tandang Eugenio at Eleazar. Hindi man sila ganon kalakas sa pisikal na laban, pero babaliwin ka nila. Kasi kapag hindi na tayo nakapag-isip ng maayos, mga kaninuno, hindi na natin alam kung ano yung gagawin natin sa isang sitwasyon. Huwag tayong magpadala sa mga eksena na malakas yung bida sa labanan, malakas yung orasyon. Hindi ganon, mga kaninuno. Kasi hindi lang sa lakas ng dasal at pisikal na laban umiikot ang lahat. Tatandaan natin na ang utak ang pinakamalakas na sandata ng isang tao. At kapag yan ang inatake, siguradong matatalo ka kahit gaano pa kalakas yung karga mo. Yan lamang, mga kaninuno. Naway tayo'y maging mapanuri
sa bawat pakikinig. Yun lamang. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Paalam.